Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong videos at post na pag-uusapan. Unahin natin to. Ano to ba? Ano ba tong pinasa sa akin na to? Nadamay pa ang Goldilocks ng dahil sa parking. Parking. Galit na galit si ante. Babalikan kita! Birthday lang ng anak ko ngayon! Babalikan kita! Nakikiusap sa'yo! Ha? Nakikiusap ako sa'yo! Hindi ka nakikinig! Nakilautakan na lang kita! Bandak mo eh! Bandak ka lang gago ka eh! Hindi! Yung pulis ang itawag mo! Ako ululin mo? Huwag kayong Ha? nandito. Tawagin mo si Kuya Egay. Nakikiusap ako sa'yo! Ha? Nakikiusap ako sa'yo! Pero Parking. bastos ka! Nakiusap ka sa inyo. Pausok Ako nga ang nakikiusap sa'yo! Sinabi ko nga! Hindi ko mayurong ganyan din yung tricycle! Okay lang naman. Pausok na lang po. Kaya nga di ba nakiusap ako sa'yo? Sabi ko sa'yo, Sir, iabanti mo yung una para maiayos ko. Dapat wala kayo dito. Kasi nagre-reklamo dito pag may binili sa customer. Okay? Dapat walang Goldilocks dito. Kasi makikiusap ka dyan, bastos pa. Tatawagin akong ulol. Ha? Babalikan kita, birthday lang ng anak ko ngayon. Babalikan kita. Babalikan kita, birthday lang ng anak ko ngayon. Babalikan kita. Nakikiusap sa'yo. Ha? Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ka nakikinig. Nakilautakan na lang kita. Bandak mo eh. Bandak ka lang gago ka eh. Sa taas. Hindi, yung pulis ang itawag mo. Ako ululin mo? Huwag kayong nandito. Ha? Tawagin mo si Kuya Egay. Nakikiusap ako sa'yo. Ha? Nakikiusap ako sa'yo. Pero Parking. bastos ka. Nakiusap ka sa inyo. Pausok na Ako nga ang nakikiusap sa'yo. Sinabi ko nga, hindi ko mayurong ganyan din yung tricycle. Okay lang naman. Pausok na lang po. Kaya nga di ba nakiusap ako sa'yo? Sabi ko sa'yo, Sir, iabanti mo yung una para maiayos ko. Dapat wala kayo dito. Kasi nagre-reklamo dito pag may binili sa customer. Okay? Dapat walang Goldilocks dito. Kasi makikiusap ka dyan, bastos pa. Tatawagin akong ulol. Hindi ko kinakampihan si ante ha. Kasi sometimes yung mga ganitong bagay nakukuha to sa nakukuha ito sa magandang usapan. Alam mo minsan yung ugaling pagkakanto boy minsan, yung biglang magsasabi ng ulul, yung parang na minsan na-discuss na natin yan yung halimbawa nagkagit-gitan sa traffic. Sometimes madali naman yung usapan madali naman yung pag-uusap na pwedeng mangyari. Kaya lang, alam mo yun yung sasabakan pa ng mga words na, sira ulo ka pala Yung mga ganong word na gano'n na hindi naman dapat. Kasi unang-una, siguro may pride ito si ate, mukha naman siyang may pera. Let's say may pera. Kasi insulto nga naman yung natawagin mong ulol. Hindi ko siya kinakampihan ha. Pero kung totoo yung sinasabi ni ate, na ganon, hindi magwawala yan I think pwede naman siyang makausap talaga. May sinasabi din naman kasi siya na paisod, pero yung sasabihan mo ng salitang hindi maganda, syempre magre-retaliate yan. 'Di ba? Let's say halimbawa kahit tayong dalawa yung mag-usap dito, yung babanatan mo ko ng salitang parang ako pa yung may kasalanan. Siyempre magagalit din ako, di ba? Parang babanatan mo kagad ako ng ulul. Hindi mo lamang uululin din kita or kung ano yung lengguwahe mo, yun din ang isasagot ko sa'yo. Di ba? Pero sana, ang the best na lang kasi na dyan, kasi hindi natin naumpisahan kung paano talaga nag-start Ang nakikita na lang kasi dito, yung pagwawala ni ate. Pero kung pakikinggan mo yung sinabi niya na hindi naman tinutulan nung kausap niya, yung tinawag siyang ulol. Diba? Ano ba nasa comment? O nga, sinabihan nga naman daw ng ulol. Diba? Birthday lang ng anak.
Next video. 'Di ba? Dito, hindi ko masabi eh. Kasi iniintindi ko din naman yung nagwawala. Siguro may nakapagpa-trigger dito kung bakit siya nagwala ng ganyan. Next issue. Ito kay Rowena Guanzon. Akala ko ang youngest billionaire ay may-ari ng Mang Inasal. Ba't nagki-claim tong si Kangkong? Si Rowena Guanzon, dati itong official ng government, di ba? Ay, hindi! BIR yata to si Rowena Guanzon. Tingnan nga natin to. Tingnan nga resume nito. Rowena Guanzon. So, ang target niya ngayon si Josh Mojica. Yan ang sinasabi ko. Dapat di kayo nagyayabang eh. Tingnan nga natin si Rowena Guanzon. Ano ba ang BIR nga yata ito. Ay, hindi. Commission on Audit pala. Pero ano siya, nag-aral siya ng election law. Local Government Commission on Audit, Commission on Election siya. Party list din. Akala ko BIR siya, no? Pero ito tinarget niya ngayon si Josh Mojica, si Kangkong daw. Kasi naman, alam mo sometimes yung mga post kasi ni Josh Mojica, hindi na siya hindi na siya nakaka-inspire talaga eh. Minsan may nayayabang. Ako wala namang problema sa akin. Kasi syempre, kung may accomplishment ka, hindi naman masamang ipagyabang 'yon. Pero ito kasi sometimes katulad nito may shinare siya Josh Mojica nagpahayag na isa na umanong bilyonaryo sa edad na 21. 'Di ba? Usapan ngayon online si Josh Jello Mojica matapos ang kanyang matapang na post kung saan pinagmamalaki niya sa edad na 21 ay bilyonaryo na umano siya. Kilala si Mojica bilang founder ng Kangkong Chips, original at content creator. Kaya't agad na umani ng sarit-saring komento ang kanyang pahayag mula sa mga humahanga sa kanyang determinasyon. 'Di ba? Kahanga-hanga naman kasi talaga yung accomplishment nito. Just imagine, nung ako ay 21, kahapon yata 'yon. Or nung kasi 25 na ako eh. 'Di ba? Pero nung ako ay 21 years old, nagtatrabaho ako sa bilang yata ako, warehouseman yata ako sa Hyper. Oo. Pero siya bilyonaryo daw, edad na 21. I don't believe. Hindi siguro. Kasi wait lang ha. Si Sam Bersosa ba, billionaire din ba 'yon? Tingnan nga natin net worth ni Sam Bersosa. 'Yon, networking na yung front row 'yun, 'di ba? Si Sam Bersosa. Tingnan natin yung Sam Bersosa net worth. Tingnan natin nga. Wala nakalagay eh. $6 million to $7 million. Let's say $7 million. Tingnan natin yung converted sa peso. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 USD to PHP. 7,000 to eh. 7 million. $7 million to 319. Ito nga si Sam Bersosa eh. Yung net worth niya hindi pa umabot ng kalahating billion eh. Ito talaga front row to, 'di ba? Dami pang sports car niyan kaysa sa'yo. I don't know kung saan niya na 'di ba?
Pero pwede niyang palusutan ito na ano na shinare ko lang naman. Pero sana nag-iingat siya, pinapasilip ka tuloy sa BIR ngayon ni Rowena Guanzon. 'Di ba? Mayaman ka siguro. Siguro 100 milyon pwede, no? 100 million. Pero sabi mong bilyonaryo ka, parang hindi naman sa pag-aano, no? Alam ko darating ka doon sa time na yon. Pero ngayon, billionaire, I don't think so. Siyempre, sometimes, no, ewan ko, ano bang purpose niya dito? Anong tawag doon? Yung mag-inspire ng tao, pero parang hindi na inspiration ang inaano mo dito, men eh. Hindi na siya pag-i-inspire eh. 'Di ba? Hindi na siya inspiration, parang pure kahambugan na ito, men eh. I don't know kung yun lang yung siguro naiinggit lang ako. Nakakainggit naman kasi talaga to, 'di ba? Yung mga sports car niya, no? 'Di ba? Samantalang ako nagtsatsaga sa Honda Click. Pero yung hindi eh. Ngayon mayayari ka dito, men, 'di ba? Magandang humble ka na. Ito nga ang youngest billionaire, si Mang Inasal daw. Founder ng Mang Inasal. Became PH youngest billionaire at just 34 years old. Ito, mas matanda sa akin to. Yeah. 34 years old siya. Billionaire siya ito. Pero, di ba? Ngayon, pag na-expose ka na naman, anong sasabihin na naman sa'yo? Ano na naman ang sasabihin mong Mas magandang kamuhian ka ng tao sa bagay na totoo ka kaysa mahalin ka ng tao sa bagay na hindi ka totoo, 'di ba? Well, diskarte niya 'yon ni Josh Mojica. Pero pagka pina-imbestigahan yung taxes mo, tingnan natin Pero kayo, kasi wala namang datang available kung ilan ang net worth nito ni Josh Mojica eh. Alam ko mayaman to siguro. Mayaman siya. 100 million ang net worth. Medyo hindi ako pwede, 'di ba? Pero billion definitely hindi. Hindi talaga. Kung akong tatanungin Anyway, next issue. Sa itong video na to, nakita ko lang sa Batas Natin group. Kilala nyo si Diskaya, yung isa sa kontraktor sa flood control. May interview si Julius Babaw eh. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Nag-DPWH kami. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. So, GMC? American car siya, sa dila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Shit, ganda. Lincoln Navigator. Denali. So, black and white version din siya. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Nasa Grand Wagoneer. Sarap, no? From the US. Nagmamaneho ka rin? Marunong mag-drive, left, right. Hindi marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard, Dodge Ram. And then the Tundra na Toyota. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Tundra? And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. Sarap nung collection, no? Shit. Tapos hindi niya naman madadrive lahat, no?
RX-5, tsaka yung Binaba ng luxury vehicles, eh, no? Jaguar. Jaguar. Jaguar naman to. Yeah. Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So Mercedes-Benz, yeah, GLS. S is one of the S-Class series ng Benz. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. This is one of the... Siyempre, di ba, pag nakabili ka, ako, hindi ko naman ina-assume na yan ay galing sa nakaw. Di ba? Kasi sometimes yun ang pinapalabas do sa mga post eh. Pero, di ba, sa mga panahon ngayon, sa bagay, nung panahon siguro na ini-interview siya ni Julius Babaw, hindi pa pumuputok yung, issue sa flood control projects, no? So, kung ako, iisipin ko, mukhang bad timing itong paglabas na ito. Ito yung nakalaban ni Biko, 'di ba, sa Pasig. Tama ba ako? most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. And then we have yung, Sarap, yung no? Lexus. The higher end of Yes, the higher end of the Alphard. And of course, yung LC2. Yeah. And then sabi ko, gusto ko ng Artista van. So, oo, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung Artista van. So, GMC siya. Unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. So, yung Benz GLE. Tapos, ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos, we have yung Sprinter. Isang Artista van din siya. Showbiz na showbiz. Artista ba rin naman? Ganyan yung kay Imelda yata no? Ganito yung parang hindi ganito yung brand pero parang ganito yung sasakyan ni Imelda para ma-accommodate yung anong tawag doon? Yung para ma-accommodate yung mga alalay niya, 'di ba? Para kasing si Imelda panoorin yung documentary ni Imelda, yung anong title ba nun? Imelda yata yung title. Sa sine ko napanood yun High school yata ako nung pinalabas yun. Parang ganito yung kasi 'di ba pag binuksan mo to parang nakatayo ka doon sa loob. Naman, the Gladiator, this is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Wow, sarap! Nanay! Ay, mami! The Porsche, yes. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati? Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. G63. Matte finish So, very rare yung ganitong kulay. Benz na Avantgarde. Ito yung Bentley. Ito ang binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glasses. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. And then we have the Maybach. Mga bumili na hindi naman magagamit. That's Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ito color niya? Yung latest. Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Wow! Ito talaga, sasakyan ito ng mga royalties talaga Rolls Royce. Talagang yung emblem niya no? Or yung ornament niya lumalabas talaga. This is the Kulinan. And kaya ko ito binili. Sa loob. So kaya mo to kinuha dahil? Kasi ito may payong Natutuwa ako sa payong. Ano yung naging parang Kaya niya binili Rolls Royce na tutuwa sa payo. gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control project. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Ano yung naging Billions and billions. Sarap ng mga kotse. Pucha. Tapos, hindi naman namin nagagamit. Parang pa siya, parang, alam mo yun, parang, hindi ko alam kung humble ba or simpleng, hindi naman namin nagagamit. Ito nabili namin, pero hindi naman namin nagagamit. Well, excited ako kasi na sila sinabina na sila Mukhang magandang panoorin sa Senado pag sila itatanungin na Ala. 'Di ba? Ito nakakasama ng loob
sometimes, no, kung totoo man ha, hindi ko sinasabing totoo, malay mo, talagang lihiti mo yung pinanggalingan ng pera nila na pambili niyan. Pero, kasi pag ang pera mo, pinaghirapan mo, hindi ka bibili ng bagay na hindi mo naman gagamitin eh. Yung parang, kasi sa totoo lang, yung mga ganyan, liability yan eh. Mahirap kaya maintenance ng mga yan. Ano, i-junk mo lang yung mga yan, yung mga kotse na yan. Pagka hindi mo, may something talaga eh, no? Sinong bugok ang bibili ng Rolls Royce nang hindi ka naman, hindi ka naman royalty? Na hindi ka naman, yung tax no, pag inuwi dito sa Pilipinas, di ba may tax pa yan? Di ba? Yan nakakapagtaka eh. Nakakangit-ngit, no? Kahit pa sabihin na natin na hindi pa natin napapatunayan na itong mga pinambili nito ay galing sa flood control project. Nakakangit-ngit lang kasi. Kasi di ba, connect the dots na lang, no? Na-expose na 9 na company pag-aari nila yung nakakuha ng mga billion-billion na kontrata. Hindi ka ba magdududa doon? Di ba? Nakakangit-ngit. Well, darating naman ang panahon ng ng paniningil eh. Tingnan natin, no. Excited ako sa mangyayari sa Senate hearing. So, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.